Tay, malapit na tayo, Tay. Tayo pagamutan. Okay lang po. Ready na? Opo. Ate Dang, ready ka na? Opo. Kailan check-up na to, Kuya Sam? Bali, ano pa lang po. Bali, ito yung pangalawang check-up. Parang Lumabas. check-up na lang siya, no? Lumabas si Ate Dang nung last month. Then, pangalawa. So, bali si Tatay, pa-check up ka rin tayo, no? Bukas. Bukas. Kay Doc Lagman. Yun ang sabi ni Daddy Frankie. Check up daw din ako. Ano po man nararamdaman mo, Tay? Wala na rin po yung ano lang, yung ubo ko na lang ang problema ko. Makunat? Malalim o ano? Hindi naman, may plema naman na lumalabas. So, sa edad niyo po, no? Ilang taon ka na, Tay? 75 na po. 75. Sa madalang kaya tang nagpapacheck up, Tay? Ay medyo magdadalawang buwan na yata na ako nagpa-check up sa Tayog, sa hospital sa Tayog. Last month, nagpa-check up ka. Kasi may parang nararamdaman ako na parang iba-iba ang tibok ng puso ko nga. Mayroong mahina, may malakas, ganun. May Kaya sakit ka sa puso? wala naman. Yun ang kagandahan talaga na yun. Siyempre, medyo may edad na si tatay. Kailangan talaga ng check-up na yan, no? Para malaman din natin yung mga bawal. Dapat monthly check up na to sa Monthly Tatay. check-up naman eh. Pati dugo ko nga, inano na ng laboratory. Kinuhanan ako ng laboratory. Ang naano nila, yung medyo high blood daw ako dahil 140 over 80. Kasi nga po. Kaya bumibili rin ako ng pampababa ng dugo noon. Amlodipine. Papa. Yun naman yung reseta sa akin. Apo. Pero ngayon hindi na dahil nung may Dapat ano po tayo, tuloy-tuloy yung ano para maganda yung kondisyon niyo po. hindi nung may pumunta sa barangay namin na medical mission ni Mayura, pumunta rin ako. Binipi rin ako, normal na rate, 120 over 90 na. Ay, salamat naman sabi ko. Ang inano ko na lang doon sa kanila, ano pang nararamdaman mo? Tay, sabi nga, yung sigmura ko, pagka nahuli ang kain ko, sumasakit. Yun lang naman. At saka, ang sabi naman acidic yan, Tay. Sabi nga. Binigyan ako ng dalawang klaseng ano nun, ng gamot, tableta. Ate Dangdang, kamusta ang biyahe? Okay lang. Okay lang? Hindi ka naman nahilo? Hindi naman, komportable naman. Hindi ka nahihiya, Ate Dang? Simula pag galing Pangasinan tayo, galing tayo ng bahay niya sa Humingan, Pangasinan. Hindi ka nahihi hanggang dito sa Manila. Hindi, umihi yata kagabi. Hindi ka umihi din doon sa ano, no? Umihi ka din ba doon sa burger? Umiiyak. Ay, umihi ka pala doon. umihi kanina pala. Okay. Kaya mga babae, mapapansin nyo, wala si Ate Inida kasi binaba namin saglit doon sa bahay ni Daddy Frankie sa May Makati. Kasi Daddy Frankie po, nagpahinga muna natin dahil napuyat sa kagabi tapos medyo napagod na rin sa biyahe ngayon. Kaya kami muna ni Kuya Chano at Kuya JC yung
sasama sa paggamutan kay Ate Dang at kay Tatay. Sana matapos ng maaga, no? Para makapagpahinga na si Ate Dandan tsaka si Tatay ng mababa kasi bukas, check up. Si Tatay naman. Tatay naman, dapat pa-condition siya ngayon, no? Oo, mukhang No? pero ano naman, sa una lang naman mahirap yan, di ba tayo? Nay, Kapo. magmatika po. Ewan ko kay Daddy Frank eh. Papacheck up natin siya, si Dangdang, si Tatay. Oo, pero Hindi dyan. hindi dyan, sa private doctor kina Daddy Frankie. Kasi syempre, sabi ni Tatay, may upo daw siya. Eh, ang upo, kahit sa simula pa lang at hindi pa, kailangan agapan. And then, syempre, medyo may edad na si Tatay, baka kailangan na niya ng mga vitamins. So, malalaman natin sa check-up kung ano yung mga kailangan niya, tsaka yung mga bawal. Para lalo lumakas si Tatay. Diba? Nung nagtatakbo ka nga, hindi na kita mahabol kasi inihingal na ako. Ang bilis mo naman tumakbo. Pero ngayon, hindi na. Hindi na tatakbo si Ate Dang. Hindi na, galing niya si Ate Dangdang. Ate Dangdang, nalalaro mo yung pamangkin mo. Ano pangalan ng pamangkin mo? Yung anak ni Ate Laika? Ano dahil yan? Talia? Talia. Talia yung pangalan niya. Nilalaro mo ba si Talia minsan? Dahil yan? Oo, Talia. Kinakarga pa ako minsan eh. Kinakarga niya kasi. Sabi nalilibang siya doon sa loob ng bahay. Ano po? Opo. Pati nga yung mga anak nung sumunod sa kanya lalaki ni Armando, yung kambal, makukulit yun, mga makukulit talaga yun. Pero hindi naman na nito, nakikipag kasi Dangdang sa kanila. Sabi ko, nawili yata si Dangdang sa mga bata, sabi ko. So, ibig sabihin po tayo, iba pong mga tao doon, ngayon, nandun pa. Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, nandun pa. Oo, yung mga apo ko, aywan ko lang kung inuwi na ni Armando kasi dito nagtatrabaho sa kon eh. Aywan ko kung dito sa malapit na kay Daddy Frankie, Malaswi. Tapos yung asawa naman ni Laika, madidistino yata dito sa La Union. Kaya umuwi doon sa Pampanga, umuwi nung diyan na lang magsisimula biyahe sa La Union. Oo, basta ganun lang tayo. Tingnan mo, ang attitude ni Ate Dangdang is iba na. Kasi maraming kumakausap sa kanya, unlike dati. Dati walang kumakausap, ngayon nalilibang-libang siya. Oo. Tsaka nung punta namin sa inyo, saya nung mukha niya, napaka-fresh kasi ang dami kumakausap sa kanya. Sarin kasi sa sa mabisang gawin na lagi siyang kausapin. Minsan na nakakaisip na punta tayo ng palengke. Siya na yung nagsasabi. Minsan ako naman ang gusto niyong makasama. Mas maganda yan, tay. Kaya kahit may ginagawa ko, into ko muna yung ginagawa ko kasi baka hindi nila maalalayan. Yun ang inaano ko naman. Marunong na siya. Oo. Anong gusto mong Hanggat may... bilhin? Sabi ko. Nagluluto na daw siya, Tay. Oo, nalas punta nga namin, Lahat na po. Nangihingi siya ng posporo at magsasaing na daw siya eh. Ang inaanoan ko lang siya kung may tubig yung sapa doon sa harap,
Pag walang makuhang tubig sa gripo, nag-iigib. Sabi ko, wag ka munang magbubat ng mga mabibigat. Sabi ko, Oo. masama pa sa'yo yan. Buti kung tuluyan ka ng magaling. Sabi niya, naghahanap daw. Kaya lagi daw nagpupunta sa bayan, naghahanap ng mapapasukan. Gusto na raw siya pumasok sa trabaho. Ate Dangdang, gusto mo na magtrabaho? Bakit? Bakit mo na naisip na gusto mo na magtrabaho? Nakaka-boring. Nakaka-boring. Boring. Bukod sa boring, ano ba yung nararamdaman mo? Ba't gusto mo na magtrabaho? Walang trabaho, nakaka-boring din lang. Nakaka-boring. Walang magawa. Di ba rin mo yung sarili mo sa bahay? Hindi, Hindi. siguro naiisip niya rin na gusto na rin niyang kumita, para sa mga anak mo. Tama ba? Oo, tama. Masarap mag-work, no? Tapos pagkasweldo, bibilhan natin ng mga gusto kung ano gusto ng mga anak natin, no? Di ba? Tapos si Ate Dangdang, pagka ganun. Maganda po yung ganun, tay, kung ano yung mga gusto ni Ate Dangdang na activity na gawin. Sinusunod. Sundin natin. Basta makabubuti sa kanya. Ang inaano ko lang pag sa palengke, ang inaano niya, kararating pa lang namin doon sa may bayan. Uy, si Charmaine! Ang dami ng taong nagaganon. Yung mga sumusubaybay kay Daddy Franklin. Inaakbayan niya. Parang artista. May nagpapapicture sa'yo, Ate Dangdang? Oo, ang dami. Oh, anong sabi nila, Ate Dangdang? Nagkasabi ka dito, picture tayo. Ano pa sinasabi nila bukod sa pagpapapicture? Anong sinasabi nila sa'yo? Ano daw? Ano pa daw? Wala na? Magaling na si Ate Charmaine. Sabi nga na, salamat naman kay Daddy Frankie. Gumaganon sila eh. Kaya kailangan dire-diretso yung pagpapagamot natin. Pansin mo, Ate Dangdang, maraming tao nagmamahal sa'yo, no? Sa palengke pa lang, di ba? Nung pumunta kayo, ang daming yumayakap sa'yo, ang daming nagpapapicture. Minsan inaaya ko na kasi dumadami na yung mga taong umaano sa kanya. Tara na, sabi ko. Maiiwas lang. Ano po yan, tay? Pag pumupunta kayo ng palengke, si Ate Dangdang na mismo yung mamimili ang mga bibilhin. Hinahayaan ko lang. Isda, Ate Dang? Marunong ka bang mamili ng isda? Oo. Kung ano yung sariwa at hindi? Paano malalaman kung sariwa yung isda? Ano pala tandaan mo? Oo. Yung hindi sariwa. Malamig pa. Malamig pa. Hindi. Parehas lang yun, yung hindi na sariwa at saka sariwa. Malamig kasi binabara na yun ng yellow. Yun. Ikaw, tay, anong basehan mo pag fresh pa yung isda? Ang hindi na press, pula na ang mata. Pero yung press, ano pa, kuwan pa yung mata niya. Hindi pa pula. Paano kung pusit naman yung bibilhin? Paano wala tandaan? Tawa si Ate Dang, no? Sa tingin mo, Ate Dang, paano ang wala tandaan pag pusit ang bibilhin? Wala naman talaga yung kulay nun. Wala naman talaga yung kulay. Yun nga, no? Paano kaya yun? Pag yun ang pipiliin ng kunwari, yun ang bibilhin. Hindi, malata mo naman yung ano na, yung halimbawa, luma na. Saway. Sa gulay naman, Ate Dang, paano ka mamili ng gulay?
Pag namamalingki ba kayo, tay, dumadaan din kayo sa gulayan? Sa lutong ulam, ano yung... Nagluluto na ba si Ate Dang? Ako. Anong paborito niya po? Anong paborito niya luto eh? Ano ba yung luto mo? Sinigang. Sinigang na? Hanggang na. Sinigang na bango, sinigang na baboy. We? Oy, sarap ah. Sarap naman, no? Sarap magluto. Tas masarap yun, maanghang, no? Willing ka ba sa maanghang, Ate Dang? Hindi. Tapos yung binili mo ang daming chapsoy. Chop suey. Yung tama yung ginagawa ni tatay. Para maalala niya yung mga dating ginagawa niya. Ano po? Ah, Sana next time, Ate Dangdang, matikman namin yung luto mo. Tsaka makita namin kung paano ka magluto. Pwede ba yon? Ha? Oo. Oh. Paglulutuan mo kami, si Daddy Frankie, paglulutuan mo. pag siyang nag-umpisang magluto, pag pinag-alam mo, gagalit yan. Okay? Huwag mong pag-alaman, ako ang magluluto niyan, sabi gano'n. Kaya sabi ko naman sa mga kapatid niya, hayaan niyo siya magluto. Oo nga, no? Ba't kaya may mga ganun? Mama ko ganun din eh. Tikman niyo na lang yung luto niya pag kaluto na. Pag nag-prepare yung mama ko tayo ng ng lulutuin niya, mga gulay, yan, chop na niya. Ayaw na ayaw niyang ipagalaw. Oo. Ganyan, Tapos ganyan. never siyang tumitikim ng mga luto niya. Kami yung tumitikim talaga. Ganun. Sarap. Feeling ko masarap din magluto yan si Ate Dangdang. Unang punta namin sa bayan, inaya ako. Tara pa, sa bayan. Sabi niya, ano bibilin mo? Basta, punta tayo. Si Ate Dangdang, sabi niya, anong pinili niya doon tayo? Unang binili niya, panty niya at saka bra niya. Oo, tama yan. Sabi ko, para may suot ka. Damit nga eh. Mayroon pa doon. Sabi nga, hindi bili ka. Kung may pupuntahan ka, di may susot ka. Huwag na. Ito lang. Punta kami sa gulayan, sa may isdaan. Ayun. Pero hindi pagka kasama ako, hindi kami nagtatagal dahil makakakuha. Medyo mag-iba na naman yung niya. Ang daming sasakyan. Baka mabangga pa. Yung mga anak mo pala, Ate Dang, kamusta na sila? Okay lang. Okay lang? Katabi mo sila matulog? Kailan yung pasukan nila, Ate Dang? Ano ba ngayon? April? Okay. 2 months pa. Ang laki lang pagbabago ni Ate Dang. Oo. Kilala na lahat ng mga anak. Lahat. Normal na talaga. So, ibig sabihin yan, Ate Dang, for the month of June, ikaw na rin yung maghahatid sa kanila sa school. Kaya mo yun? Oo. Di ba? Mas maganda yun. Mas lalong excited yung mga anak mo pumasok sa school pag yung mama nila mismo ang maghahatid, di ba? Tapos magsusundo. Pati nga mama niya hinahanap. Ay sabi ko, di ba nakita mo noon? Sabi ko, hindi ka pa magaling. Nakita mo na yun, namatay na. 2 taon na sa ngayon. Sabi ko, kung gusto mo magita, punta tayo sa puntod ni mama mo sa pagkamatay niya. Sabi ko, April 19, pumunta kami lahat. Oh, ito na yung mama mo. Tingnan mo. Ano sabi ni Ate Dangdang nung nakita niya yung mama niya doon? Gumagano siya. Parang hindi masaya.
kitang-kita ko naman yung mukha niya. Hindi man masabi. Makikita mo naman talaga. Ayan. Malapit na tayo. Opo. Mamaya ulit. Oo, mamaya ulit. Update natin sila. Kasi bawal ang camera sa loob. So, ang gagawin natin, assist pa rin natin sila hanggang sa matapos sa loob, and then update na lang tayo siguro sa parking kung ano po yung mga mangyayari mamaya. So, update po namin kayo, mga kababayan. So, ready ka na po tayo, papasok na po tayo. Then, bago tayo pumasok, kunin natin yung jacket mo siguro para hindi kayo lamig sa loob. Ano po? Yung jacket mo wala. Walang jacket. Hindi, meron yung ano. Sino nag-prefer ng ano nyo, ng gamit mo? Ikaw na tayo, si Ate Dangdang. Kami dalawa.